Comments. Hello, magandang tanghali na po, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, saan mo panig ng mundo po na naabot ng live broadcast na ito. Welcome po muli sa ating Sharpen Our Memory. Ngayon po ay live to po tayo sa Facebook. Maraming salamat po sa mga nagtitiyaga pong sumubaybay. Sana po ay magpakarami pa kayo. Maraming salamat po sa inyo. Sa pagkakataon po ito ay i-recite ko noon po yung Santiago. Actually ito po ay na-video na, kaya nga lang po sablay yung una kong video, kaya inuulit ko po. Pakisensya na po, simulan ko na po ulit. Santiago, Kapitulo 1. Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Kristo, ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumpan, at ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapatupad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan, at ang mayaman dahil sa siya pinababa, sapagkat siya ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo, sapagkat sumisikat ang araw na may hangin nakakasunog, at naluluoy ang damo at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang. Ganyan din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanluran, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid, at ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man na pag-iba. Sa Kanyang sariling kalooban ay Kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng Kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyong may kaamuan ng salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili.
kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ito ay patulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot o di tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Kung iniisip ng sino man na siya reliyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ito, dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kapitulo 2. Mga kapatid ko, yayamang mayroong kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangay ang may suot na damit maganda na inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tuntungan. Hindi ba kayo nagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y tinatawag? Gayunman, kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salatain, gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y mayroong pananampalataya at walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit, kayo'y magpakabusog, gayon may hindi ninyo binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, ano ang mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya din at nagsisipanginig. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan, na ang pananampalatayang walang magawa ay baog
Gayon din naman, hindi baga si Abraham na ating ama ay inaring ganap sa pamamagitan ng magawa, sapagkat inihain niya ang kanyang anak na si Isaac sa ibabaw ng lampana. Nakikita mo na ang pananampalataya gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katwiran sa kanya, at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan, sapagkat kung paano na ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon ang pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Kapitulo 3. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid. Yamang nalalamang tayong lahat ay tatanggap ng lalong mabibigat na hatol, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdalang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung inilalagay natin ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki, at itinutulak ng malalakas na hangin, gayunmay, sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit, ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang isang dila. Ang dila ay maliit na sangkap na nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang panagniningas ng lubhang maliit na apoy, at ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dila ay pinagningas ng impyerno. Sapagkat ang lahat ng mga uri ng mga hayop at ng mga ibon at ng mga nagsisiusad at ng mga bagay na nasa dagat ay napaamo at pinaamo ng tao. Datapot ang dila ay hindi napaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay, na siya nating ipinagpupuri sa Panginoon natin at Ama. Siya rin nating ipinangalalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang, binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay may bunga ng asaytunas, o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalongan ng matamis ang maalat na tubig. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ng kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo mayroong mga mapapait na paninibugo at mga pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag mo sinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababang mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Panaingan, puspos ng kaawaan at ng magbubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, at ang mga bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan, sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Kapitulo 4. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Di ba nagbubuhat dito? Sa inyong mga kalayuan na bumabaka sa inyong mga sangkap. Kayo'y nangagiimbot at kayo wala, kayo nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan, kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi, kayo nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayuan.
kayong mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman ng pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O iniisip ba ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang